gabi sa Pidol's Wonderland. Itutuloy natin ang kwento ni Josie, ang batang nakakapagpaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip. Hanggang saan nga kaya dadalhin si Josie ng kanyang kakaibang kakayahan? At mapasakamay pa kaya niya ang kanyang makulay na balaban? Alamin natin ang sagot sa ikalawang bahagi ng kwento, si Josie at ang makulay na balaban. Dito lang sa Pidol's Wonderland! Ninong, tama nga kayo. Hindi nawala yung faith nyo na magkikita pa ulit kayo ni Aling Boots. Ngayon, katawin na natin siya ngayon. Siyempre naman, ika nga, God work in a mysterious way, ba? Ako ang buong faith ko na makikita pa rin si Boots at saka si Joe. Si Joe? Ano mo ba? Kaya ako matagal na wala. Kasi ba't mo pala ito? Nung itinasal ngayon, hindi ka na sumipot sa kasal. Ano nangyari nga pala sa'yo? Kasi nga na-disgrasya ako. Galing ako sa parlor noon, naghahanda para sa kasal. Nabundol ako yung service ng orphanage. Nakumatus ako, 5 taon. 5 taon? Oo. Ma'am, hindi nyo na hinanap si Manjog? Naku, malaking kahiyan ang dinunot ko sa kanya, kaya nahiya ako, may hirap sa kanya yung mukha ko. Biro mo, nagkagulo-gulo yung buhay niya dahil nga hindi ako sumipot doon sa kasal. Ay naku, Mother. Pwede ka nang bumawi ngayon kay Mang Joe. In fairness, sariwa-sariwa pa ang beauty mo. May anghang pa. Pwede pa lang mabuhal kasi andyan lang si Mang Joe. Nandito si Joe? Andyan dito. Ha? Naku! Diyan muna kayo, ha? Hindi pwede ako makita ni Joe. Naku, halika. Saan ka? Babalik na lang ako. Halika na. Boots! Halika na. Sundan mo yan. Sandali lang. Bilis mo na. Halika na! Ang tagal-tagal mo. Ang dami. Puno-puno Hindi tayo makakarating niya kung maganyan ka. Mojo! Bilisan niyo, abulin niyo si Boots nandyan. Ha? Si Boots? Nandito? Saan nandun? Saan nagpunta? Teka muna. Bukas ang opisina mo. Opisina mo, ayun. Nakalawit ang kurtina, ayan, o. Ayan. Sarad mo muna yan. Bakit? Naipit. Saan nagpunta si Boots? Dito. Dito nagpunta. Kamusta po ang madyo? Ay, naku, naubos lahat ang alahas ko. Talo ako. Talo po, sige po. Bebang! Bebang! Ma! Alejandro, gumising ka! Alejandro, gumising ka! Ano ba? Nananaginip ka na naman At saka yung uli ang napanaginipan ko. Mawalang galang na nga po. Baka po kailangan na po ninyo na kumuha ng tao na nagbabasa ng panaginip. Talaga? Sino? Si Josie po. Si Josie po na nakakulong dun sa bodega. Naku, senyor, nakalimutan ko po yung nga po ipapakiusap ko sana sa inyo kung pwede po pakawalan nyo na si Josie. Si Josie? Nakalimutan ko na rin na nakakulong siya. Sige, Bebang. Pakawalan mo si Josie. Pipay. Sige na. Pakawalan mo na si Josie. Sige, Bebang. Pakawalan mo na si Josie. Nakakakita ako ng mata. Maraming matang nakapaligid sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng aking panaginip. Kailangan po isara mga pinto at bintana. Meron po kayong kaaway sa negosyo. At mismong buhay niyo po. Gusto nilang kunin. Ano ka ba naman, Josie? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo?
Aba, walang gagawa nun dito. Dahil takot sila sa asawa ko. Very powerful siya. Pipay. Bebang. Sir. Sabihan lahat ng gwardya, yung mga katulong, pati mga tsuper. Magtulong-tulong para ikandado ang mga bintana at pinto sa bahay. Doblehin ang proteksyon sa asyenda. Ha? Bilis! Sige! Bilis na! Nakamo ko. Ano tinitingnan mo dyan? May mga agiw ba? May gagamba ba? Ano yan ha, Josie? Wala lang po, senyora. Naisip ko po kasi na isang buwan na lang, Pasko na. Iniisip po sa utak ko na kung paano ko pagagandahin tong bahay gamit yung mga dekorasyon pang Pasko. Ano yun? Ano yan? Pipay! Ewan ko, ano ba yun? Josie, maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi mo nabasa ang kahulugan ng panaginip ko, baka nalusob na tayo. At baka tayong lahat wala ng buhay. Pinagkaloob po sa akin ng talentong yon, kaya po malugod kong gagamitin para po makatulong sa kapwa. Josie, sorry ha. Dahil sa akin, nakulong ko tuloy. Naku, ako din, sorry ha. Kasi hindi ko kaagad nasabi kay senyor na palayain ka sa pagkakakulong kahit na dumating na yung asawa ko. Kalimutan niyo na po lahat ng yun. Di ba nga po, sabi ko, hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob sa iba. Kaya po, ang importante, ligtas tayong lahat. At saka, Josie, dahil sa malaking nagawa mo, para mailigtas ang lahat ng pag-aari ko, pati na ang buhay nating lahat. Bilang kapalit, mag-aaralin ka namin. Salamat po! Teka. Pero bago yan, total naman nabanggit mo ang diwa ng Pasko. Ikaw ang bibigyan ko ng karapatan na mamahala na magdekorasyon sa buong bahay at hasyenda. Ay. Para naman maramdaman natin ang tunay na diwa ng Pasko. Josie, ang ganda-ganda ng Christmas tree natin, di ba anak? Oo nga ho eh. Kaya salamat po kasi kaya gumanda na ganito ang bahay at ang Christmas tree dahil sa tulong nyo. Alika, nagpitin na natin ito. Naku, ako na ho, Aling Bebang. Naku, hindi. Kahit na matanda, pwede rin naman tumulong. Kaya na, anak. Salamat po. Salamat, Carla. Sabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Dapat sa taong-taong mo maglalagay ng belo sa bahay na ito, ha? Pinapaalala mo sa mga tao rito kung ano talaga ang dahilan kung bakit may Pasko. Yun kasi ang tinuro sa akin ng inay at itay ko nung bata pa ako na si Jesus ang bida pagpasko. Ang dami niyang magandang alaala tuwing Pasko eh. Pero na lang nung Pasko na binenta ako nila ate para maging katulong.